Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, pero bago lahat, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin yung naging reaction po ng ating minamahal na Pangulo sa kanyang ate, sa kanyang ate na tinuring niyang buong kapatid. Bagamat alam nating lahat o alam na ng lahat na ang tunay na tatay ni Aimee Lucaloca ay si dating Mayor Lacson ng Maynila na napabalita pong namatay mismo sa ibabaw ng kanyang masasabi nating babae. Naging usap-usapan po kasi ngayon sa social media yung mga naging pahayag ni Aimee Lucaloca na yun pa nga sa Lucalocang ito, nagalit daw sa kanya ang ating mahal na Pangulo dahil daw sa ginawa niyang pagpapatawag kay Police Major General Torre at sa iba pang mga pinatawag ni Aimee doon po sa Senado. At ang naging usapin nga po doon yung tungkol po sa pagkakaaresto o pag-aresto ng ating mga otoridad kay Digonyo o kay Duterte na pinapalabas po ni Aimee na unlawful daw. Hindi daw, wala daw sa batas ang lahat ng naging hakbang ng ating gobyerno dahil sa pakikipagtulungan nito sa ICC o sa Interpol, kumbaga yung International Police, no? Alam nyo, para lang po sa akin kung ako po tatanungin ninyo mga kababayan, may karapatan po talagang magalit ang ating Pangulo dito po kay Aimee Lucaloca. Kung matino sa akin lang, kung matino ka ba naman kapatid, imbes na suportahan niya si PBBM, kita nyo naman, halatang kasama po siya sa plano ng mga Duterte na pabaksakin ang administrasyong ito. Sa Sa pamamagitan ng pinapakalat po nilang balita na ang pagdakip daw di umano ng Interpol kay Digonyo ay hindi daw naaayon sa batas. Sa totoo lang, kitang-kita po sa mga nagiging galawan po ni Aimee Lucaloca na gumagawa siya ng paraan para masira po si PBBM sa ating mga kababayan. Kaya eto kung sakaling nakikinig ka, Aimee Lucaloca, tandaan mo tong sasabihin ko, at itanim mo sa utak mo itong sasabihin ko sa iyo. Napakawala mong kwentang kapatid, sa totoo lang. Napakawala mong silbing kapatid. Dahil sa naghahangad ka na maging Vice President ni Sara Duterte sa darating na 2028, handa mong ipagkanulo ang kapatid mo, para lang sa sarili mong kapakanan. Para sa akin, isa kang Judas na pwedeng maging anay ng gobyerno. Sa totoo lang, magiging anay ka, isa ka sa pinakamalaking anay ng gobyerno kung sakaling magkakaroon ka ng kapangyarihan. Sa tingin niyo mga kababayan, totoo ang sinabi ko o hindi? Lalong-lalo na doon sa mga taga-subaybay po natin. Alam niyo, sa totoo lang, pabor po at masaya ang ating mga kalaban sa ginagawa ni Aimee Lucaloca sa ating gobyerno. Lalo na yung mga DDS vloggers ni Digonyo at ni Sara. Nakakatawa nga sa totoo lang. Ginagawa nilang aping-api si Digonyo sa harap po ng madla, lalong-lalo na po itong si Aimee Lucaloca. Lalong-lalo na po itong mataas na baba na ito, na talagang masasabi mong, aywan ko kung anong pwede pang sabihin dito kay Lucalocang Aimee Marcos. You want to make it clear to Filipinos that the Dutertes are being abused by the Marcos administration? Papatawa talaga. Para para makuha ninyo yung simpatya ng taong bayan at makuha nyo na rin pati yung kapangyarihan na hindi naman nararapat sa inyo.
But like I said, no matter how much slander you do, to Filipinos will believe you anymore. Nga? Dahil bukas na ang isipan ng nakararaming Pilipino sa lahat ng mga panluloko ng mga Duterte, sa totoo lang. Bukas na at hindi na madadaya pa. Sa totoo lang, halatang mga desperado na kayo. Lalong-lalo na yung mga kampo ni Sara at ni Digongyo. Gumagawa kayo ng mga kwentong makakabuhay ng patay. You want Filipinos to believe that the Marcos administration is abusive? Sa totoo lang, sa mga ginagawa ninyo, lalo nyo lang pinapakita sa mga Pilipino na dapat talagang makulong niyang amo ninyo. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, wala na kayong ginawa, kundi siraan ng aming Pangulo. Gusto nyong palabasin na mas mabuti o mas mahusay yung kriminal nyong amo. Baka nakalimutan ninyong mga taga-subaybay o taga-sunod o mga DDS. Baka nakalimutan ninyo. During Duterte's time, we became a heaven for criminal from different countries. Napapa-English tayo tuloy dito, mga minamahal ko mga kababayan. At ito pa, para maalala lang po ninyo mga kababayan, during Duterte's time, spies from China were free to do whatever they wanted in this country because of him. Sa totoo lang. At hindi lang yun. During the Duterte's administration, Chinese foreigners spread all over our country, spreading various evil. Yan ang totoo. Siguro naman, hindi kayo bulag ng mga panahon na yun. Kaya nga sa totoo lang, kung magiging bukas lang po sana tayong lahat sa katotohanan, if we go back to the times when Duterte was the president of our country, if we compare our situation then with our situation now, ulitin ko po mga kababayan, if we were to be honest with what we see, here and feel now, you would say that it is very far away. Kung ako po ang tatanungin ninyo ngayon, ibang-iba po ang sitwasyon natin ngayon kung ikukumpara natin noon. In fact, there are many things we would not do before that we can do now. One of which is the freedom to work. Noon, pag wala kang pera o trabaho, wala ka talagang wala ka talaga. Pag wala kang trabaho noon, talagang masasabing wala ka talaga, wala ka mapuntahan, wala ka butangan, wala talaga. Kasi para sa akin, isinumpa yung mga panahon na yon nung si Digongyo pa po ang Pangulo ng ating bansa. Ito pa, nung panahon po ni Digongyo, hindi umiiral noon yung batas o hustisya dito sa ating bansa. Lalong-lalo na yung hustisya para sa mga mahihirap na naging biktima po ng EJK. Paano ko nasabi? Dahil nagmistula pong paralisado yung ating batas nung time na yon na si Digongyo pa ang ating Pangulo. Na kung saan kayang-kaya niyang takutin kahit sino gamit yung kanyang karahasan, gamit yung kanyang kapangyarihan. Ngayon, sabi ng ating mga kalaban, mas okay daw noon kaysa ngayon. Sinong ginagago ninyo? Sarili nyo rin ang ginagago ninyo sa sinasabi ninyo. Nakakatawa nga Ang ginagamit nilang rason kung bakit gusto nilang, kumbaga, pabaksakin o paalisin ang ating Pangulo, ayon po sa kanila, dahil daw sa hindi kayang solusyonan daw ng administrasyong ito o ng panggobernong ito, yung pagbaba o paglobo ng bilihin dito sa ating bansa. Ito tanong ko lang sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga DDS vloggers o sa mga DDS. Bakit nung panahon ba ni Digongyo bumababa ang mga bilihin? Bumababa yung mga bilihin dito sa ating bansa. Kung tutusin, naalala ko pa nga noon nung panahon ni Digongyo, umabot po sa 80 hanggang 85 per kilo ng bigas noon. Diba? O ito pa,
Kaya ayaw daw nila sa ating mahal na Pangulo, ha? Kaya ayaw daw nila kay PBBM dahil bumabalik daw yung dami ng adik na gumagamit ng droga sa bansang ito. Ha? Bumabalik daw at dumadami at nagiging laganap na rin daw yung krimen. Alam nyo, niloloko nyo lang sarili nyo eh. Ha? Paano ko nasabi, niloloko nyo sarili ninyo? Paanong dadami yung droga dito sa ating bansa at yung adik? Ha? Baka nakalimutan ninyo. Hindi na nakapag-ooperate o nakapagpapapasok si Michael Yang at Alan Lim ng Shabu dito sa ating bansa. Ha? Dahil wanted sila sa batas na natuklas ang mga drug lords. Ha? Na nakapagpapapasok na tulit-tulinadang Shabu sa bansang ito noong panahon ni Digongyo. Ha? Dahil si Michael Yang pa nga ginawa niyang economic advisor, yung pala drug lord. Ha? Kasabwat. Sino kasabwat ni Michael Yang at Alan Lim? Ay siyempre, yung anak lang naman ni Duterte, ni si Paulo Duterte, at yung kanyang bayaw na si Man Scarpio. Diba? Inamin niya ni Guban doon sa Senado. Oh, eto pa. Ayaw daw ng ating mga kalaban sa ating Pangulo dahil nagiging delikado na daw ang ating bansa ngayon. Hindi daw ligtas. Mga tanga. Ha? Gusto nyo pang lokohin yung mga Pilipino. Gusto nyo pang linlangin yung mga Pilipino. Baka nakalimutan ninyo na noong panahon ni Digong, ha? Para maalala lang natin mga kababayan, makita ka lang ng mga pulis na nakatayo sa kalsada o sa kanto kahit wala kang ginagawang masama. Ha? Bigla ka na lang papatayin nang wala man lang kasalanan o wala man lamang dahilan. Baka nakalimutan din ninyo, ha? Na marami sa mga kababayan natin ang halos hindi makalabas ng bahay dahil baka anong mangyari sa kanila. Kumbaga may trauma, may takot, may pangamba. May takot, may pangamba sila. Kasi nasa kalsada lang, palibot-libot lang yung mga riding in tandem o mga aso ni Rodrigo Roa Duterte. Yung iba nga natutulog lang sa bahay. Walang kamalay-malay. Ha? Wala silang kamalay-malay na may papatay na pala sa kanilang mga tao para lang makakuha ng reward mula kay Digongyo. Dahil nga 'di ba pinatupad niya yung reward system noon at tinatanggi niya. Kalaunan inamin din niya. 'Di ba? Malinaw, ha? Malinaw pa sa tubig na hindi natatamaan ng hangin. Na pinagloloko lang tayo, pinaniniwala lang tayo ng mga vloggers o ng mga kalaban natin, lalong-lalo na tong si Aimee Mangkukulam. Ha? Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, pag hindi tayo naging handa, pabanjing-banjing lang tayo, maaring maloko tayo ng mga vloggers ni Sara Duterte at ni Digongyo. Ha? Ang daming mga inosenteng Pilipino mga panahon na yon. Ha? Na talaga masasabi mong biktima ng EJK upang aabuso ng nakaraang administrasyon. Di ba? Alam ni Aimee Marcos yan, pero nagbubulag-bulagan siya kasi nga meron siyang kumbaga meron siyang motibo na masama. Alam niya yun, pero ba't di siya nagsasalita? Kasi kakampi siya alam na, di ba? Kakampi siya ng ating kalaban. Di ba? Pero ganun pa man, isa lang ang masasabi ko sa iyo, Aimee Marcos. Sana maisip mo balang araw, sana maisip mo na mahalaga pa rin ang pamilya kaysa sa sariling interes at maging sa mga bagay na hindi mo naman madadala sa hukay mo. Yun lang. 'Di ba? Sa totoo lang nakakaawa nga. Sa totoo lang hindi naman po nakakaawa si Digongyo eh. Sabi nung iba kawawa daw, pinagmumukha nilang kawawa. Baka nakalimutan ninyo, nung hinahamon ni Duterte, yung ICC, nung binubuli niya, sabi pa nga niya, ang tagal niyo naman. Baka mamatay na lang ako, hindi niyo pa ako naaaresto. Isang paghamon yun. Ngayon, na nandoon na siya, hawak na siya ng ICC, maaawa kayo? Maaawa kayo? Pero hindi niyo nakita yung kanyang kahambugan? Kung naaawa kayo talaga kay Duterte, bakit nung panahon na hinahamon niya yung ICC, hindi niyo siya sinabihan
Oh, Tatay Diggs, Lolo Diggs, wala naman tawag ninyo sa demonyo na yan. Huwag kang ganyan, baka totohanin ka ng ICC. Mapapahiya ka pa. Kung talagang concern kayo kay Duterte, kung talagang may awa kayo kay Duterte, bakit nung panahon na binubuli niya ang ICC, hinahamon niya ICC, doon pa lang sa kamera, naalala ninyo? Naalala ninyo? Meron pa nga siya pinalabas, in-expose na video na sabi niya, patay niyo kung makukuha. So, ibig sabihin, hinahamon niya yung kakayahan ng Interpol. Kasi alam niya, Interpol ang kukuha sa kanya. Diba? Naalala ko, meron siya pinalabas na gano'n. Pero, gano'n pa man, mga minamahal ko mga kababayan, naway maging bukas po tayo. Naway, buksan po natin yung ating mga isipan sa katotohanan. Huwag tayo magbulag-bulagan. Tama na yung pagtatanga-tangahan ninyo, pagbubulag-bulagan ninyo, pagbingi-bingihan ninyo sa katotohanan. Alalahanin ninyo, noong panahon ni Duterte, winalanghalagan niya yung karapatan ng mga mabababang tao. Ngayon, porket ba siya ay dating presidente, mapera, maimpluwensya, kilala, susuportahan nyo na lang ng ganun-ganun, porket mayaman, porket ganito, ganyan. Huwag ganun. Mahirap ka man o mayaman, may karapatan tayong lahat. Alam ni Duterte yan. Kaya kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon, kulang pa yan sa ginawa niyang pang-aabuso sa mga Pilipinong may buhay na katulad niya. Diba? Ang problema kasi sa mga Pilipino, yung mga tagasunod mo, nagiging bulag kayo. Hindi kayo ako nakikita ko itong mga taga-suporta ni Duterte. Ako, sa totoo lang, dati akong supporter ni Duterte. Sabi ko nga sa inyo, minsan nakwento ko dito, nakikipag-away pa nga ako noon Pero nung nakita ko yung katotohanan, dahil talagang sinilip ko, pinagmasdan ko, pinag-aralan ko yung katotohanan, nakita ko yung kasinungalingan ng mga Duterte, nakita ko yung kanilang panluloko sa taong bayan, nakita ko yung kanilang pagnanakaw, pakikipagsabwatan, sa ibang bansa para lamang tayo ay masakop. Kaya nagising ako. Kaya hindi ka taka-taka kung bakit ako ngayon na dating umiidolo sa kanya ay tumutuligsa sa kanya. Kasi minulat ko ang aking mga mata. 'Di ba? Hanggang kailan kayo magtatanga-tangahan kayong mga DDS? Pagpatay na si Digong nyo, hanggang kailan kayo magtatanga-tangahan kapag nakita nyo na mismo? Nahawak ni Paulo Duterte yung shabu? Hindi naman papakita yan. Wala namang politikong sasadyain talaga humawak ng shabu tapos papakita sa kanyang mga supporters. Malaking kalokohan yun. 'Di ba? Maliban na lang kung hipuin si Paulo Duterte ng kanyang konsyensya at magpadala siya dito at aminin niya, yes, kabilang ako sa International Drug Syndicate. Kaya hindi ko mapakita yung aking likod, yung aking tattoo sa likod. Dahil totoo yung sinasabi ni Senador Antonio Trillanes. 'Di ba? Na ako ay membro ng Triad. Palusot na lang yan, sinasabi, inaasar ko lang si Trillanes. Kalukuhan yun. 'Di ba? Pero ngayong panahon na ito, tulad ng sinasabi ko, ito yung panahon sana na dapat matuto na tayong mga Pilipino. Dapat mag-isip tayo. 'Di ba? Mag-isip tayo ng tama, mag-isip tayo para sa sarili natin, lalong-lalo na para sa ating bayan. At maging sa ating pamilya. Kung talagang mahal mo ang anak mo, pamilya mo, sarili mo, asawa mo, pumanig ka sa tama. Kaya nakakalungkot marami sa mga kababayan natin ang nadadala ng mga Duterte para lamang awayin, kalabanin ng gobyerno. Wala na kayo, nagmumukha na kayong mga NPA, hindi nyo nararamdaman na nadadala na kayo ng mga komunistang katulad ni Sara Duterte na nagkukunwaring kumbaga nagkukunwaring kalaban ng mga komunista pero sila mismo ay kakampi ng komunista. Isang halimbawa na lang yung pakikipag-usap ni Duterte sa founder mismo ng New People's Army na si Joe Masison bago namatay yun. Nakita nyo, narinig yun naman, may usapan sila.
Ano sabi ni Joma Sison? Pag ikaw ay nakapasok na sa Malacanang, parang nakapasok na rin yung isang paa ng New People's Army. Di ba? So sana matuto kayo. Sana napag-aaralan ninyong mabuti. O baka naman mas marami ng MPA ngayon sa ating bansa kaysa sa mga, di ba? So, pero ganun pa man, balik tayo dito kay Amy. Sana tulad ng sinabi ko, maisip mo na mahalaga pa rin ang pamilya. Kaysa sa mga bagay, kaysa sa mga pangarap mo. Dahil tulad ng sinabi ko, kahit anong meron ka, hindi mo yan madadala doon sa hukay mo. Tanging sarili mo lang ang madadala mo doon sa hukay mo. Dahil wala pa naman ako nakitang inilibing yung patay, nakasama doon yung lahat ng kanyang ari-arian at hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Bakit? Baka kalilibing mo pa lang, kinagabihan, huhukayin ka na ng mga magnanakaw. Diba? So, katulad din yan ang sinasabi sa Biblia na huwag ka mag-impok ng anumang mga kayamanan dito sa lupa dahil lahat yan ay pwedeng mabulok, pwedeng mawala, pwedeng nakawin, pwedeng masira, etc. 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 Kaya, yun, mga minamahal ko mga kababayan, sana maisip ni Amy Marcos na mali talaga siya. Mali yung kanyang mga ginagawa, mali yung kanyang mga desisyon sa buhay. Yung pagkampi pa lang niya sa mga Duterte, malaking kamalian na yun eh. Malaking kawalang niyaan na yun, malaking katraidoran na yun. Mas pinili ni Amy Marcos na kampihan yung mortal na kalaban ng kanyang kapatid. Siya ka nakakita ng ganun, na mas kinampihan yung mortal na kalaban ng kanyang kapatid. Nabubukod tangi po itong si Amy Marcos. Alam nyo kung bakit pala ito ganun sa... Ito ay bubunyag ko lang sa inyo Tanging ayoko sana itong ano dahil... pero ganun pa man, alang-alang sa taong bayan. Kaya pala itong si Amy Marcos ay ganun. Sa totoo lang. Dahil ito pala yung totoong may kaso sa droga. Kaya lang, pinagtatakpan ni Sara Duterte at ng mga Duterte, yes. Kaya walang magawa si Amy Marcos sa totoo lang, kundi sumunod sa lahat ng gusto ng mga Duterte. Kasi pag hindi siya sumunod, matibay ang ebidensya ng mga Duterte laban sa kanya. Hindi pala totoo na siyang nakiusap sa mga Duterte para iligtas yung kanyang kapatid. Hindi totoo yun. Walang ganon. Siya pala talaga mismo, tingnan nyo naman yung panga. Tingnan naman yung pagmumukha ni Amy Marcos. Halatang laging bangag. Diba? So, dito sa ating channel, dito sa ating YouTube channel, dito nyo lang makikita yung mga mababangis na mga binibitawang salita na talagang may katotohanan. So, ayoko sana kasi matagal kong tinatago to dahil nga sa may nakiusap sa akin. Pero, mukhang total, hindi na rin naman siya marunong kumilala ng kanyang pamilya. Hindi na rin naman siya marunong kumilala ng kanyang kapatid. Sa madaling salita, talo-talo na. Diba? So, alam ko, diba? So, ganun pa man, at least nalaman ninyo na kaya sunod-sunuran, kaya hindi makaalis. Kahit pag gustuhin ni Amy Marcos na umalis sa mga Duterte, hindi niya magagawa yon dahil may sikreto. Ang mga Duterte na alam tungkol kay Amy Marcos na pwede nilang ibunyag. Kaya kahit patalunin pa yan sa building, tatalon yan. Tatalon yan. Pag sinabi ng mga Duterte, pakamatay ka ng pagpapakamatay yan. Kaysa, di ba? Damay yung mga anak niya. Mawawala, di ba? Alam niyo na. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, lagi po tayo nandito, lagi tayo magsasalita, lagi tayo maghahayag ng mga katotohanan na hindi po ninyo napapakinggan sa ibang mga mamamahayag, maging sa mga vloggers. Dito nyo lang po matatagpuan yung tunay na salita na mayroon pong damdamin para sa taong bayan, lalong-lalo na po sa ating bansa. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.